salamat at nandito tayo lahat. Salamat sa bisita natin. Mayroon tayong bisita kilala niyo po ba si Pastor Franklin? Pastor Franklin Benitez po. Siya po yung tatay niya, no? Sino nakakilala kay Sel Jan? Sino nakakilala? Ayun, dami oh. Siya po yung pinagmulan ko. Malibang kay Lord. Amen? At maikling testimony lang po. Alam niyo po, bago pa man kami magpastor, bago pa man dumating sa puntong ganito yung buhay namin, alam niyo po, ako ay dating 25 years po. 25 years akong lulong sa droga. Wow! Yan. Ang dami ko nang, anong wow? Ano yung maganda doon? Okay, maikli na to, tingin na. Alam niyo po, 25 years. Ayan. Sige. 25 years. Doon na sa langit. 25 years po akong talagang lulong sa drugs. Ang dami ko namang ginawa. Gusto ko magbago, gusto ko umatid ng church, umatid ng ganito, umatid na mga magawain. Pero alam niyo po, hindi naman nabago yung buhay ko. Kahit nag-church ako, kahit na nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi po nabago yung buhay ko. Maybe mayroong sa ibang aspeto ng buhay ko nabago, pero hindi totally na-transform ang buhay ko. Hello? Pero alam niyo, dati sakit ako ng asawa, sakit ako ng biyanan, ko lahat. Sakit ako ng lipunan. Sabi ng biyanan ko dati, alam mo, isang bala ka lang. Kasi hindi lang asawa ko nakukonsumi sa akin, pati yung aking biyanan. So sa madaling salita po, alam mo, kapag walang Kristo naghahari sa buhay natin, hindi mo masasabing ang buhay mo ay ikaw ay andun ka sa katinuan o kaayusan ng buhay mo. Kapag walang Kristo sa buhay mo, walang tunay na transformation sa buhay mo. Hello? Maaaring kilala natin si Kristo, pero pag hindi siya naghari sa buhay mo, walang transformation. Amen? Amen. Alam niyo po anong maranasan ko ang paghahari ng Lord, maintindihan ko at maunawaan ko, kasi the kingdom of God, ito ay hindi ito na pag-aaralan about the gospel of the kingdom of God. Ito ay inire-reveal ng mismo author. Inire-reveal through the power of the Holy Spirit. Amen? Alam niyo, personal na experience, dapat ma-experience mo yung Christ resurrection. Ma-experience mo personal sino ang Diyos, sino si Kristo sa buhay mo. Amen? Alam po, nung maintindihan ko, nung ma-experience ko, doon lang nagkaroon ng totoong pagbabago sa buhay ko. Doon lang nagkaroon ng totoong transformation sa buhay ko. Lahat, as in talagang lahat. Kaya ako po naniniwala, alam mo yun, kapag itong kaharian ng Diyos, spiritual kingdom, spiritual reign, now kingdom, paghahari ng Diyos, ng banal na Espiritu sa buhay ay dumating sa buhay mo. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, yung mga bagay na mahirap gawin, magagawa mo. Kung dati nahihirapan kang sumunod sa Lord, ngayon napakadali na sumunod sa Lord. Kung dati nahihirapan kang lakaran yung magandang karakter, magandang ugali, magandang attitude, hindi ka na mahihirapan. Dahil hindi na ikaw yun, siya na yun sa buhay mo. Yan ang paghahari ng Diyos. Amen? Kaya po simula noon, hindi na napigilan sa Diyos yung pagganda ng buhay namin. Hindi na napigilan ng anumang bagay dito sa mundo yung pagsunod namin sa mandato ng kaharian ng Diyos. Ano yung assignment namin? Amen? Kaya po, sa kaharian ng Diyos, mayroon kang progressive identity. Hindi yung lilitaw, lulubog, para kang palitaw, palubog. Hindi, kundi tuloy-tuloy. Amen? Tuloy-tuloy. Yan ang nagagawa na hindi mo lang basta kilala si Kristo, kundi siya ay nagahari sa buhay mo. Kingdom in His righteousness, yun po ang dapat nating lakaran. Amen? At tutuloy ko pa? Hanggang 5. At dito na po ako magtatapos. Alam niyo po,
Ito yung pinakamalupit, ito yung pinakamatindi. Naranasan namin yung alin sa kaharian ng Diyos. Ay nako, parang hindi nyo naiintindihan. Alam niyo, sa kaharian ng Diyos, hindi mo kailangan brasuhin ang lahat ng bagay. Yung pagsunod mo, hindi mo kailangan brasuhin. Yung ginagawa mong ministry, hindi mo kailangan brasuhin. Kundi i-enjoy mong ginagawa, sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, yan ay magbubunga ng kagandahan sa buhay mo. Amen? Hindi ka mag-i-struggle. Mayroon ba, pwede bang mag-struggle kang kung si Kristo ay naghahari sa buhay mo? Hindi. Wala ka nang ibang gagawin kundi susunod na susunod na susunod. Tama. Susunod ako sa'yo, Panginoon. Grabe. Susunod ako sa'yo, Panginoon. Huwag lang yung susunod. Alam niyo ba, nung talagang ma-encounter namin, wala kami ibang ginawa na kundi sumunod ng sumunod ng sumunod ng sumunod sa mandato ng kaharian ng Diyos. Amen? At nung maintindihan namin, maunawaan namin ang mensahe ng kaharian ng Diyos, dito nagpasimula. Dito namin naranasan, na-enjoy yung kagandahan, ano ang mayroon sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Kaya nga po yung pangalan ng ating ministry, The Beauty of God's Kingdom. Wow! Ang kagandahan ng kaharian ng Diyos. May tatay ka, may Diyos ka, may hari ka, may Panginoon ka, may tagapagligtas ka, may lahat na. Wala ka nang hahanapin pa sa loob ng kaharian ng Diyos. Amen? Lahat ng kagandahan. Sino ayaw sa kagandahan? Lahat tayo hinahanap natin kagandahan. Amen? Demonyo lang ang may ayaw sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Kaya kapag ayaw ng tao sa kaharian ng Diyos, naku, delikado yun. Dahil lahat ng ang kayang mag-provide ng pangangailangan natin, walang iba kundi ang gobyerno ng kaharian ng Diyos. Amen? Kaya po nagkaroon ng The Beauty of God's Kingdom. Bakit? Karanasan namin yung kagandahan ng kaharian ng Diyos. Yung pangit na buhay, pinaganda. Wow! Yung pangit na ugali, pinaganda. Wow! Alam mo yun, lahat ng pangit, Pagandahin. pagagandahin. Kaya yung pangit mong nakaraan, di na yun makakapekto sa maganda mong buhay ngayon. Kapag natagpuan mo ang kaharian at naghari ang Diyos sa buhay natin. Amen? Hindi ko na po pahabain pa yung aking testimony at napakahaba pa po. Pero kung gusto niyo pong pahabain pa natin, i-chat ko na lang. But praise God, alam niyo po, ang kaharian ng Diyos ay ito ay hindi sabi-sabi, ito ay hindi gawa-gawa, ito ay hindi invento, ito po ay biblical. Hello? The kingdom of God is a biblical. Hindi ito galing sa hindi ito konsepto ng sinumang tao. Hindi ito ang idea ng sinumang tao. Ito ay konsepto, ideas ng Diyos. Amen? That's why Jesus Christ sabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand, has arrived. Repent and believe the gospel, the good news of the kingdom of God. Amen? Bakit kayo niligtas? Upang ikaw ay ilipat sa kaharian ng Diyos. From dominion of darkness, translated us to the dominion of His light, of His dear Son. Colossians 1:13-14. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malibing palakpak!